May isang malaking company na nag-trending mga istorya nung nagkaroon sila ng isang party ba yun or event na kung saan ay pinagtawanan nila ang former President Rodrigo Duterte. Ginawa nilang subject ng kanilang katatawanan. In other words, bully. Binuli nila si former President Duterte. Na ang naging ending ay nabash ang company na yon sa social media at nauso yung hashtag boycott. Marami ang nagsabi na hindi na daw sila bibili sa mga produkto ng kumpanyang yun dahil sa ginawa ng kanilang mga empleyado na pagbuli kay former President Duterte. Ano ang take ko sa isyong ito mga kaistorya? Bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement na itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Okay. Ano ang take ko sa isyong ito mga kaistorya na nagtrending sa social media? Itong isang malaking kumpanya na nagkaroon sila ng event na kung saan ay ginawa nilang subject ng kanilang katatawanan si former President Duterte na nagresulta sa matinding pagbabash ng mga tao sa kanila. To the point na kinakampanya ngayon sa social media na i-boycott ang kanilang mga produkto. Alam nyo, mga istorya, hindi ito dapat i-take for granted sa kumpanyang ito kasi hindi nila monopolize ang market. Gumagastos nga sila ng milyon-milyon sa advertising sa marketing, di ba? Para hindi mawala ang kanilang mga produkto sa merkado. Para patuloy pa rin ipatronize ng mga Pilipino ang mga produkto nila kasi hindi lang silang nag-iisang kumpanya sa Pilipinas. Marami silang mga kakompetensya, mga kaistorya. Kaya, masasabi ko dito, hindi nila ito dapat na ipagwalang bahala kasi baka hindi sila mag-survive, baka silang mawala dito sa Pilipinas. Ano ang isa pang take ko dito, mga kaistorya?
Itong ginawa nilang pambubuli kay Tatay Digong, it only proves the fact na talagang mahal ng tao, mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong. Mahal ng majority na mga Filipino si Tatay Digong. Kasi kung bully lang kung bully lang ang pag-uusapan, medyo nagkakaroon tayo ng double standard dito, di ba, mga istorya? Kasi kapag ibang politiko ang binubuli, hindi bang kayo nagre-react? Di ba? Wala mang reaction na negative kapag ibang politiko ang binubuli. Ang iba nga sumasama pa sa pambubuli. Pero kapag ang kinante, kapag ang binuli ay si Tatay Digong na, nako, nagre-react ang maraming mga Pilipino. And I don't believe na mga troll farms ito. Hindi ako naniniwala. Organic talaga ito ng mga tao na nasasaktan at nagagalit kapag binubuli si Tatay Digong, mga istorya. Okay, ano bang ibig kong sabihin na double standard? Di ba, meron kayong binubuli sa social media. Hindi naman kayo nagagalit Ano yung ginagawa niyong pambubuli kay Senator Kiko Pangilinan? Di ba? Matinding pambubuli ang nangyari kay Senator Pangilinan prior election dahil sa mga videos niya. May nagalit ba? Siguro may kakaunti lang, mabibilang lang, pero iba ang epekto kapag kasi Tatay Digong ang binuli. Talagang ramdam mo ang galit ng mga Pilipino, ang inis ng mga Pilipino, kapag kasi Tatay Digong na binubuli. Pero kung ibang politikong binubuli, wala lang sa inyo Di ba? O ito na nga, si Senator Kiko Pangilinan. Nagalit ba kayo? Sinabi niyo bang boycott? Sinabi niyo bang may mga hashtag ba kayong ginawa? Wala Pinabayaan niyo lang na binubuli si Senator Kiko. Ang iba nga sumasama pa sa pambubuli sa kanya. Pero anyway, yun namang nangyari kay Senator Kiko Pangilinan, it was a blessing in disguise. Kasi dahil sa mga pambubuli ninyo kay Senator Kiko Pangilinan, ay mas lalo siyang sumikat. Mas lalo siyang uminit muli, di ba, sa larangan ng politika. Ano nangyari? Nanalo, di ba? Nanalo si Senator Kiko Pangilinan this midterm election. Pang-apat nga siya di ba? Hindi basta-basta yun. Pang-apat ka among the top 12, di ba? Pero hindi siya nakaligtas sa pambubuli, mga istorya. Pero kapag si Tatay Digong na binuli, ay naku, galit na galit ang mga tao. Tanong ko sa inyo, mga istorya, ano bang diferensya kapag binuli natin si Senator Kiko at Tatay Digong, pareho man silang tao? Yung bang bully ay hindi masama kapag si Senator Kiko ang binuli nyo? Pero kapag si Tatay Digong ang binuli ay masama. Yan lang ang take ko dyan, mga istorya. Bagaman, alam ko, itong mga reaction ng mga Pilipino kapag in connection with Tatay Digong, halimbawa, meron pang isang pastry shop, di ba? Yung isang pastry shop na tumangging mag-release ng birthday cake na may message for Tatay Digong, di ba? Tumanggi yun. Ay nako, katakot-takot din na bash ang natanggap ng pastry shop na yun. Meron ding hashtag boycott yun. Di ba? Meron din mga nasabi, ibo-boycott. Ganun na lang mag-react ang mga Pilipino kapag kasi Tatay Digong na ang napapasubo. Kapag kasi Tatay Digong na yung naaalanganin, parang pakiramdam nila, binubuli, inaapi. Marami talaga mga Pilipino nagre-react. Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Mahal talaga. Mahal talaga ng mga Pilipino, ng maraming mga Pilipino si Tatay Digong. At hindi mo mawawala yan sa isip at puso ng mga Pilipino. Bakit nila mahal si Tatay Digong? Bakit mahal? Hindi natin alam. Talaga siguro yung tao ay Tatay Digong really probably touches the lives of so many Filipinos. Kasi alam niyo, mga kaistorya, Filipino culture, Filipinos are emotional.
we Filipinos most Filipinos base our decisions by emotions, hindi objective. Kaya nga pag lalong-lalo na sa politics, perception really matters. Kasi nga yung mga Filipinos ay emotional. And I believe na merong nagawa si Tatay Digong na touches the lives of Filipinos. Kaya mahal na mahal ng maraming mga Pilipino si Presidente Duterte. Na kahit anong gawin na paninira ng iba, kahit anong gawin, hindi maaalis sa puso at isip ng mga Pilipino ang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Yun ang reality. Kaya kapag may mga nangyayaring pambubuli, paninira kay Tatay Digong, talaga nagre-react. Talagang ramdam mo, nagre-react ang mga tao. Kaya nga, sinasabi ko mga istorya, may pagka-double standard dito. Kasi, hindi nyo pwede sabihin mali yung bully. Bakit? Kasi bakit sa part ni Senator Pangilinan, nung binuli ninyo, wala mang reaksyon. Ginawa nyo pang ang subject sa katatawanan ng mga content nyo Pero bakit kapag si Tatay Digong ang parang binuli, galit na galit? Kasi mahal nyo yung presidente. Mahal niyo si Tatay Digong. Mahal ng maraming mga Pilipino si Tatay Digong. At yun ay isang malaking problema ng mga kalaban niya sa politika. Kasi kahit anong gawin na paninira, anong gawin na mga propaganda laban kay Presidente Duterte ay hindi talaga iaalis sa puso't isip ng mga Pilipino na mahal nila si Tatay Digong. So ano masasabi niyo sa pinag-usapan natin ngayon mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook page or TikTok account, please don't forget to follow. And please don't forget to like, comment, and share. Magandang araw po.